Malinaw ba? Atid ko na si teacher. Wala akong reflector. Papatahian ko na lang tong jacket na to ng reflector sa once by time. Dami ko ng doble-doble. Pero gusto ko tong jacket na to kasi may to. Meron siyang mesh to, tapos mesh siya. Tapos pwede siya lagyan ng foam. Ayan. Morning! Ay! Labas! So, yan. Ay, ko-obserbahan ko pala yung top box. Kanina pa tong school bus na to eh. Decide. Kanang kaliwa. So, technically, ilan na? 97 Wala na, finish na. 500 kilometers na. Kahapon 6 hours ko tong 6 hours ko tong in-idle. Sabi, lakas sa gas. Ang gastos ng motor. Yung gastos ko sa e-bike, the same dito halos. Sa e-bike kasi, mahilig ako mag-upgrade. Actually, yung gastos ko sa e-bike na upgrade, yon? Palit, ayos. So, instead na palit same parts, palit upgrade kasi China yung e-bike. To Japan naman to eh. Kaya kung magpapalit dito, palit original. Kasi original pa lang nito, mahal na eh. 87 nga, tama si teacher. Namamalik mata yata ako. Malalaman natin yan, 98. Sabi ni pamangkin na pwede niyang bitawan ng manibela, hindi naman. Tingin ko talaga 9 eh. Malaman natin Plate number ba yan? IAF? Meron plate number na sisimula sa I?
Ilan na? 99. Oh, kung 99 to, magpa 500 to. Woo! 500 mo na. 500. 500 or 90. 500 or 90. 500 or 90. Talaga malinaw mata eh. Yung dalawa ni teacher, malinaw ang mata eh. Oy, 500. Tapos ang usapan. So ako tama. 500 na. Pwede na mag-80. Bagay yung 6 hours ko na in-idle kahapon. 6 hours. Pero mo magkanong gasolina yon? 300. Yan, pag ganyan, huwag ka didikit dyan. Malaki turning radius niyan. Tsaka ano, papatayin ka talaga niyan. Yung Coca-Cola, meron na akong nakasama na ahente niyan. Babayaran ka lang ng kumpanya niyan. Kayang-kaya kang bayaran ng kumpanya yan. Exactly yung nangyari sa Jollibee Rider dun sa ano, Kalye Industria, doon sa Kalye Industria yung palikudon na nagulungan ng ganyang Coca-Cola. Kwento lang naman sa akin, pero yung nagkwento sa akin amumutla the whole time na sa ship namin kasi nakita niya in person eh. Pwede na mag-80. Woo! Woo! Pwede na mag-80. Woo! 70 na! Woo! Woo! Ganito kami sa Baguio. Pupunta kami sa Baguio, teacher. Woo! Stable niya. Ang stable niya sa 70. Ang ganda niya mag-70. Stable. Wala nang pangamba. Oh, di ba? Good job. Milestone. Pero gayon pa naman, hindi pa rin ako magkakaskasero. Ang ibig sabihin lang nito, pwede na siya lumagpas ng 60. Pwede na siya hanggang 80. Yun lang. Marami kong gagawin sa bahay.
Nako, kailangan na mag-elbow padding nito, tsaka knee padding. Pwede na kami mag-80. Noong araw pa lang ngayon, Tuesday. Sa weekend, pag nagbagyo kami, either sa Baguio na namin ma 1,000 ito. Ilang kilometers ba Baguio? Magiging mas matipid ba kung mag-80 tayo o kung magmamabilis tayo o ano? Hintayin tayo ng mabagal. Kasi yung Suzuki Bergham, ano, nung nanalo siya umabot siya ng 95 kilometers per liter, magwa 100 pa nga eh. 40 lang daw takbo niya, may nakakita sa kanya. Kahit na pwedeng magmabilis, talagang 40 lang takbo niya. So does that mean na tawag nito? Does that mean na babagalan ko kung gusto ko makatipid, nagmotor ka pa. Bike ka na lang. Kasi yung bike, yung 40, magandang speed na yan. Ano ba yung Bergham? 100cc ba yan? Alam ko merong 125, 110, ganyan, di ba? Anna Bergham. Para makahataw dito. Traffic pa rin sa kabila. Evolution na Mitsubishi, merong bumangga sa 10-wheeler. Buhay pa naman yung tao. Kita naman nasa stretcher sinakay sa ambulance. Yung pamumutla niya either nang wala na lang sinasabi nakainom. Ganitong oras kasi, di ba, uwian ng inuman or inaantok. Pero ganitong oras, sports car, di ba, ang daling mag-judge. Baka nakainom yan. Hindi yan na-control.
Wala namang katapos ang ambulansya yan. Kaya ako nagdadalawang communicator, intercom sa akin. Kasi kapag kami naka-intercom ni teacher, at yung communicator ko, intercom ko, kinonect ko sa cellphone, meron siyang limited function. Hindi mangyayari na connected ako sa cellphone. Pag nag-record ako, rinig yung boses ko tsaka boses ni teacher. Hindi mangyayari yon. Meron lang pagpipilian. Either mare-record mo yung sarili mo, hindi mo rinig si teacher, o rinig mo si teacher, hindi mo mare-record si teacher. Parang ganun. Hindi ma-all in one, kumaga. Meron pipiliin yung system. Kaya ginagawa ko, actually ang problema doon, hindi rinig si teacher, ganun. Kaya ang ginagawa ko, which is common sa mga vlogger. Sa mga vlogger, ganun. Yung driver lang ang naririnig nyo kahit may OBR siya. Okay. Kaya ang ginawa ko ganito, yung luma ko na intercom, tinabit ko sa kanan. Tapos intercom sa kanan. Tapos yun ang nakakonect sa cellphone. Ayan. So rinig na ako. Lesser nga lang quality ng audio. Pero meron, at least meron. Ganda lang kasi quality ng audio nitong Gearlek. Ng Gearlek itong itong isa kong upgraded na intercom. Gileyas something, yung pangalan niya, Gileyas. Ngayon, para marinig yung boses ni teacher, ang ginawa ko ganito, di ba, naka-intercom kami dalawa ni teacher. Yung isang headphone, dalawa headphone, di ba, yung isang headphone nitong Ijeyas ko, na konektado kay teacher, tinapat ko doon yung microphone nitong luma ko na intercom. Okay. Okay lang na nasa dalawang tenga ko. Ang problema, yung luma ko na microphone na intercom, gusto ko naririnig ko pa rin siya kahit papano. So maririnig ko kung gumagana ganyan. So yung isang headphone ng lumang intercom, kinabit ko sa isang tenga. Ganyan. Kaya kapag nag-uusap kami ni teacher, isang tenga lang ang naririnig ko sa Ijeyas. Okay. Now, instead na basta lang nasa gilid sa tenga yung isang microphone ng ng lumang intercom, nilagay ko sa harap para pag nagsalita ako, rinig din ng lumang intercom yung boses ko. Oo, di ba? So rinig at the same time boses ni teacher,
ka-OBR ko sa ano, ka-intercom ko sa EJS, at rinig yung boses ko dahil yung microphone at headphone na magkadikit ng EJS nandito sa bibig ko. So dalawa yung microphone sa bibig ko ngayon, yung sa EJS tsaka yung sa luma. Tapos yung headphone, yung isang headphone ng lumang intercom nandito rin sa harap kasi nakatutok doon yung microphone ng ano, ng lumang intercom. O di ba? Galing. Bihira gumagawa nun kasi ano ba? Kasi para ma-achieve yung ginagawa ko, kailangan mo magdalawang intercom. Ngayon, ewan ko lang sa mga high-end, kagaya ng ano ba mga high-end, Cardo, ganyan. Hindi lang basta Cardo, yung high-end ng Cardo. Okay. Ginugol ko yan. Ang nakita ko sa YouTube, ang nakalagay, ang ano sa YouTube, ganito. Naka-ano siya, Cardo siya, at naka-action cam. Okay. Yung action cam niya, sinaksakan, may saksakan eh. Sinaksakan niya ng microphone at nilagay niya sa harap. Okay. Ngayon, paano nga, tapos dinemo niya paano nga naman maririnig ng action cam yung boses ng OBR niya. Ang ginawa niya, naglagay siya ng mic, isa pang mic doon sa headphone niya. So dalawa yung mic, dinoble niya yung mic, in-split niya yung mic ng action cam. Isa sa bibig niya, isa sa tenga niya. O, di ba? O, yun ang solution niya. Kung action cam ang gamit. Dahil yung action cam niya na luma, merong plug ng audio. Yung regular 3.5mm plug. Ganon. Alam niya na. Ang kagandahan lang sa akin, number one, mas malinaw yung ano ko, camera ko, lalo na sa clouds, ganyan. Mas malinaw to kaysa sa action cam. Kagandahan naman sa action cam, mas stable siya. Kasi yung mas stable na version nitong ano, tigwa 100,000 na eh. Ikaw ba naman susukbit mo sa nguso mo yung 100,000? Eh, tsaka hindi ko gagastos ng 100,000. Tigwa, yung Ultra S, ano, kung ano man yung Samsung Ultra na yun. Tigwa 100,000. Yung maganda-gandang ang stability nun. Ito pwede na rin to kasi at a mid-range cellphone price, at mid-range phone, maganda na yung quality niya. Aneng? Morning. Okay na. Ay. Okay na. Tae, yaks. Alisin ko na lang. Okay. See you later. Ay, bago pala. May naputol kasi kahapon yung kwento ko eh. Hindi, wag ko na lang yung kwento. May stress lang sa kwento ko. Ito na lang kwento ko. Itong ano, gate namin, ginawa kong tahimik. Yan, kasi binabantayan kami ni Malunggay. Naalis kami saka siya sumasalakay. Aba, it rhymes. Si Malunggay sumasalakay. Kaya Malunggay tawag ko sa kanya kasi nagnanakaw siya ng malunggay. Hindi siya nagpapaalam. Doon lang siya nagsimula sa malunggay. Sumunod nagtayo siya ng ano, duyan sa ilalim ng lupa namin. Hinukay niya na yung ilalim ng lupa. Sumunod,
Basta progressive yung ginagawa niya eh. Paano ng paano. Sumunod, tinanggal niya yung bakod namin sa baba. Sumunod, sa pa konti-konti hanggat hindi ko sinisita, hindi ko inaaway. Siya tumitigil. Di ba? Kaya pag yung nasa ganito kang lugar, kailangan barumbado ka. Kasi kung di ka magpapakabarumbado, tatapak-tapakan. Kaya pala yung mga galing kulungan, mga ganon, yung pala masisisi sa ugali nila dahil necessity yun. Kung pakabarumbado, re-raping ka, etc. Okay? Uy, may magic doon ha. Sige, maya na lang. Alright. See you later, alligator. Thanks for watching. Kita-kits ulit ha. Sana sa sunod na kita-kits natin, bagay na, di ba? Kasagasa pala ako ng echas. Ano yung sabi ko dati? Pag ako nagkapwesto sa barangay, yung aso, napakalat-kalat, impound ko. Pag na-impound ko na, tutubusin. Pag yung natubos, pag walang hindi tinubos, bebenta. Ginagawa sa Amerika kaya yun. Bebenta. Siyempre, pag na-impound mo, kailangan may maghanap. Pag walang naghanap, sabi hindi siya love ng may-ari, talagang pinabayaan lang siya, di ba? Yun eh. Tulad itong itim na to. Pag ito ba dumating ako at wala na siya, sabihin ko, okay, oh well. What the heck? O, di ba? Sabi hindi mo mahal yung alaga mo, wala kang pake. Totoong buhay, pag nawala yung papanig na si teacher kasi regalo yung anak namin panganay. Dati itong gate namin, lang to, mesh wire tsaka coco lumber. Ang nawala yung panganay naming babae. Ilang taon pa lang siya noon, 4 years old. Nawala, nakarating ng sumulong highway, buti na lang isinoli ng gwardiya. Nakapanty, nakasando, nakapaa. Hay, buhay.